matres, glands and stroma, ay lumalagpas sa matres. Ibig sabihin, pwedeng napupunta siya sa, yung mga glands and stroma na dapat nasa lining, pwedeng nagpunta sa ovaryo, pwedeng nagpunta sa pelvic area natin. So that is why, pag nagre-regla tayo, pag tumataas yung hormones natin, ang dapat ay ang nagre-respond lang dapat ay yung lining, nagre-respond din yung mga lumabas, yung mga nasa outside of the uterus. Like for example, nasa ovary or nasa pelvic area natin. Kung kaya, every time you bleed or every time you have your menstruation, because of the increase of hormones, sumasakit din yung puson, yung mga balakang, kasi nga lumabas sa lining ng matres, yung dapat ay nandun lang. So ano yung dugo? Yes, ma'am. Parang endometrial implants. Part of the endometrium or nung lining nung matres. Lumabas. Kasi sinashed off natin yun, di ba? Kapag tayo ay nagre-regla. Pero siya lumabas. Ba't siya lumalabas? Kasi dapat, ang bagsak ng dugo pababa. May ibang patients na bumabaliktad, nagba-backflow, or that's what we call a retrograde movement. Okay. So, yun yung retrograde movement ng mga endometrial glands and stroma. Endometrial, nasa loob lang siya dapat ng lining. So pag nag-retrograde siya, ano nangyayari? Na-absorb lang ba ng katawan niya? Bumabaliktad siya, parang nagtatapon siya sa mga pelvic area mo, sa mga ganitong area mo. Kaya sumasakit. Sa puson-puson mo kung tawagin. Tsaka minsan, nagpupunta siya sa ovaryo mo, nagkakaroon ka ng bukol sa ovaryo, ang labas ay dugo. Okay. Yan di ba nagiging dahilan ng polycystic ovarian syndrome? Iba po yun. Ang polycystic ovarian syndrome, ang sa kanya naman, normal yung ovaryo mo, meron ka lang mga maliliit na itlog sa loob. Ang endometrioma, na parang endometriosis, kasi nga yung bumaliktad na dugo, nagpunta sa ovaryo, yung ovaryo mong may bukol, ang laman nun, dugo. So, yun. So kung kunyari sumasakit ang puson mo, every time magregla ka, ibig sabihin may endometriosis ka? Okay. Actually, ma'am, we should not take for granted when we feel the pain during menses. Kasi typical yan di ba? Ay, normal yan kasi nagre-regla ka. Hanggang namimilipit ka na lang sa sakit, na tipong hindi ka na makapasok. That's why you go to a doctor. Normally, there should be no pain during menses. When you have pain during menses, then it's an indication for you to consult a doctor and to evaluate what is the cause of your pain. Yung iba kasi nagpe-pain reliever lang, Dok. Yes. Kasi akala nila normal na bahagi yun ng pagme-menstruate. Akala ko nga Biruin mo yun. And then eventually, ko ng akala. and then eventually, darating yung time, hindi na sila nare-relieve ng pain, ng mga pain medications. Nandun pa rin yung pain. Tsaka sila nagpapacheck. At saka sumasakit daw yung mga ulo, ganyan. Because ang characteristic ng endometriosis, progressive pain. Pasakit ng pasakit. So yung halimbawa ngayon, kaya mo pa yung pain, mag-pain medications ka. After some time, hindi na siya kaya ng pain medications mo kasi nagpo-progress na yung pain. That is the typical presentation of your endometriosis. Okay. So, paano kung hindi mo tinreat? Ano nangyayari? Ayun. Siyempre, yung mga tapon sa matres mo, doon sa labas ng matres mo, sa pelvic area mo, nagkukosya ng pamamaga, inflammation, and scarring. Yung inflammation, ang nangyari, patindi ng patinding sakit mo. Yung scarring, that may lead to infertility. Or even the inflammation may lead to infertility. Or kapag hindi mo siya nagpa-check up, pwedeng, pag nagpunta siya sa ovaryo mo, palaki. Yung bukol mo sa ovaryo, ang labas pala ay yung dugo na tumapon during menses. Pwede magka-cancer? Yeah, pero maliit lang yung percentage na pwede siya mag-lead into cancer. Yung risk of endometriosis leading to cancer may be 1.5% lang. Okay. So kung kunyari bumukol na siya, ano nangyayari? Nagkakaroon ba ng pagbubukol din sa bahagi ng katawan mo? I mean, yung makakapa mo ba na may bukol Yes, siya? minsan pag sobrang laki niya kasi it can grow to 10 centimeters Yung 10 centimeters, yung baby pag lumabas sa puwerta, 10 centimeters yun May mga ibang bukol, magkabila pa, kaliwat ka ng ovaryo, kaliwat ka ng bukol, so, na malalaki. Yes. Tapos, ang pwede pang sintomas, syempre may bukol ka sa loob di ba? Pwede niyang naiipit yung bituka mo. Syempre, pwedeng naapektuhan yung pagdumi mo, pag-ihi mo, or pwedeng lagi-lagi kang sumasakit. Tapos, nagdidikit-dikit yun, yung sa bituka mo, yung sa matres mo, sa tubo mo, nagkakosya na hirap ka magbuntis. So, hindi pala yun basta lumalabas at na-absorb ng katawan mo, na eventually parang ine-excrete mo lang like just the other way sa iyong katawan. Hindi, ma'am. Naiipon. Naiipon po siya. Kaya, ma'am, yung pain mo is, kaya yung pamamaga is, progressive yung
pain mo, it's because of the inflammation and scarring. Yung panday lang kaya malaki yung puso ng iba? Well, depende. Pwedeng dahil malaking puso niya kasi may bukol siya sa ovaryo, yung endometrioma. Okay, so, pwedeng yun yung dahilan. Kaya lumalaki din yung puso niya kasi lumalaki yung bukol niya sa matres. Or yung ibang feeling na, pag nagre-regla ako, parang ang laki-laki ng puson ko diba? It's because nga, feeling lang nilaging kasi nga magang-maga yung feeling because yung endometriosis may kahalo siyang inflammation. So, hindi yan naturally nawawala? No, ma'am, hindi siya nawawala. Talaga? Actually, progressive siya. Oo. So, anong gagawin do kung may ganung problema? Number 1, if you have pain during menses, if you have progressive pain during menses, kung pasakit ng pasakit, alam mong may something na kakaiba sa matres mo, consult your doctor. Kasi, for endometriosis per se, if you only feel the pain during menses, and then the management is, pigilin mo yung pagre-regla. Kasi pag hindi ka nagre-regla, hindi ka makaramdam ng pain. At the same time, hindi siya mamamaga ng mamamaga. Hindi magsascar ng magsascar. We call that medical suppression. So we give medications to stop yung pagre-regla mo para hindi rin bumaliktad yung or backflow of the dugo, para hindi tumindin ng tuminding sakit. So papahintuin mo muna? Yes. Pansamantala lang? No, you will stop her from having menstruation until she wants to get pregnant. Okay. So, pag gusto mo na magbuntis, i-withdraw mo yung PS, pagbuntisin mo na siya. Kasi bakit? Kasi kapag magang-maga yung kanyang pelvic area, hindi rin naman siya mabubuntis Pag nagkaroon ng bukol yung ovaryo niya because of the backflow of blood, ano magpo-produce ng itlog? Kung puro dugo yun or bukol yun. So, walang medication na pwede ibigay para ma-stop yung problema sa endometriosis? You stop the menses. Because once you stop the menses, magre-reabsorb yun. Pwedeng lumiit, pero pag sobrang laki na ng bukol sa ovaryo, hindi din kayang i-resolve. Okay. So, walang operation din, do? Pwede pong operahan. So, kung halimbawa, but kasi ngayon, ma'am, ngayon po kasi, ang goal of treatment natin is to maximize medical management. Bigyan mo muna ng gamot. If mag-failing medical management, tsaka mo operahin. Kasi, pag inoperahan mo, inalis mo yung, halimbawa, bumaliktad din dugo, nagkabukol sa ovaryo. Tatanggalin mo yung di pag ovaryo. hindi mo pwedeng alisin mo lang yung bukol. Kasi bakit? Nandun yung itlog mo Paano siya magbubuntis? So, kailangan mo talagang pigilin yung pagre-regla niya para hindi tumindi sakit. Para hindi lumaki ng madagdagan. lumaki. Yes. Oo. So, yun lang pala ang pwede. Medical management. If you have failed medical management, then you go to surgical management. Okay. So, pero, ano ba ito, Doc? Saan ang gagaling ito? May problema ba sa iyong anatomy? O kinain mo? Or genetics, ma'am. Genetics. Genetics and the food that we eat. And sometimes, ma'am, then sabi din nila is yung clearing of the body. Hindi siya nakiklear ng body natin. So, yun po yung mga factors na pwedeng nagka-cause. Genetics, environment, yung ating ways of living, and also yung immunity natin po. Yung food, pwede? Yung food kasi, there are some researches that says that food that causes inflammation may also aggravate your endometriosis So, kung red meat, yung red meat. Or yung mga unhealthy food, processed food, 'di ba? We know naman for a fact na yung mga processed food, yung mga unhealthy food, ang dami-dami nang binibigay na sakit sa ating katawan. Noong namang panahon, wala namang mga ganyan dahil napaka-healthy ng food ng mga tao But now kasi sobrang exposed tayo sa fast food, processed food, kaya mas marami tayong sakit. Oo. Kung kunyari mga anti-inflammatory naman like mga soy, makakatulong ba yan sa endometriosis? Mas maganda kung yung, pwede yan ma'am, pero mas maganda ma'am kung mga healthy food lang talaga. Like yung mga vegetables, yung mga unprocessed meat, pwede naman po. Not just for the endometriosis, but for the whole well-being of the patient. Okay. Yung mga exercises, pwede bang makatulong yan? Yes ma'am. Yung healthy lifestyle, malaking tulong po yan sa katawan. Kasi syempre, estrogenic kasi ang endometriosis, mataas ang estrogen ng endometriosis. Kung mataba ka pa, the fats kasi is converted to estrogen. So, nadadagdagan yung estrogen na pagkain ng bukol mo. Okay. So, syempre kung healthy lifestyle ka, mas maganda sana. Okay. Merong iba, sabi nila, Doc, nagpapahilot daw sila para daw madurog yung mga dugo na yun. It's not true, ma'am. Based on science, ma'am, hindi po siya totoo. So, we give them medications that will stop the menses. Stop yung menses para ikaw ay